Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Mildred. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyong lahat. 27 taong gulang po ako at sumulat ako ngayon sa inyo. Dahil pakiramdam ko ay unti-unti nang nauubos ang lakas ko. Kathy, hindi lang po ito tungkol sa pagmamahal, kundi tungkol sa kung papaano namin pinipilit na mabuhay sa gitna ng kakulangan. 4 na taon na kaming kasal ng aking asawang si Joel, Kathy. Mahal na mahal ko po siya. At Kathy, sa una, puno kami ng pangarap. Magkaroon ng sariling bahay, mag-ipon para sa kinabukasan, at parang araw bumuo ng pamilya. Pero habang tumatagal, mas lumalayo ang mga pangarap na yon, Kathy. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas mabigat ang pasan-pasan naming dalawa. Pareho kaming nagtatrabaho pero parang hindi sapat ang kinikita namin. Buwan-buwan, nauubos ang sahod, Kathy. Bayad sa renta, kuryente, tubig, at pagkain. Kapag may ibang gastusin para sa gamot o sa ibang bagay, para kaming nabubulaga at sa bawat pagkabigla, nauuwi kami lagi sa pagtatalo. Kathy, banggit ng asawa ko, naniniwala na dapat mag-ipon kahit kaunti. Ako naman minsan hindi ko maiwasang gumastos para sa mga bagay na sa tingin ko ay kailangan din. Sa pagitan ng aming dalawang magkaibang pananaw, nagiging madalas ang aming pagtatalo. May mga gabing hindi kami nag-uusap. May mga salitang nasasabi namin na hindi dapat. At sa gabi, tinatanong ko ang sarili ko hanggang saan ang kaya ng pag-ibig namin kung laging may kakulangan. Minsan, Kathy, naiisip ko kung tama ba ang desisyon ko magpakasal nang wala pang sapat na ipon. Kung dapat bang naghintay na lang muna kami bago bumuo ng pamilya o bago nagkasama. Ang tanging meron lang kami ang pagmamahal sa isa't isa, pero Kathy, sa tingin niyo ba sapat lang ang pagmamahal? May mga pagkakataon na nakikita ko si Joel na tahimik lang, nakatingin sa malayo. Alam kong iniisip niya ang kinabukasan namin. Alam kong pinipilit niyang maging matatag para sa akin, para sa amin. Pero ramdam ko ang bigat sa kanyang puso. At ako, bilang asawa, nasasaktan ako na hindi ko siya matulungan. Pareho kaming nakakaramdam ng pagod at nasasaktan sa nagiging sitwasyon namin. Kathy, dumating na rin sa punto na muntik na kaming maghiwalay. Isang gabi matapos ang matinding pagtatalo tungkol sa pera, sinabi ni Joel na baka mas mabuti kung maghiwalay na lang muna kami. Ramdam ko hindi dahil wala siyang pagmamahal, kundi dahil ayaw na niyang makita akong nahihirapan. Para bang gusto niyang akuin lahat ng bigat, Kathy. Kahit ang kapalit ay mawala ako sa tabi niya. Umiiyak ako ng gabing yon, Kathy. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Mahal ko siya, pero paano kung tama siya? Paano kung mas mabuti nga na maghiwalay kaysa araw-araw na mag-away dahil sa kakulangan? Kathy, dumating na rin sa punto na halos hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng lakas. May mga araw rin na gusto ko na lang sumuko. May mga gabi na iniisip ko, baka mas mabuti kung bumalik na lang ako sa pamilya ko at doon humingi ng tulong. Pero paano yung relasyon namin? Minsan naisip ko, kung mayaman lang sana kami, baka wala kaming ganitong problema. Pero kasabay ng pag-iisip na yon, natatakot ako na baka dumating ang araw na hindi na sapat ang pagmamahal para takpan ang gutom at pagod at ang kakulangan. Ayoko mawala si Joel, ayoko masira ang relasyon namin dahil lang sa pera. Pero paano kung manaig na yung pagod namin, Kathy?
Paano kung dumating na ang oras na hindi na namin kayang lumaban para sa relasyon namin? Gusto ko lang po ng payo, Kathy G. Paano ba namin mapapanatili ang pagmamahal kung ang pinakamalaking kalaban namin ay ang kakulangan sa pera? Paano kung sa huli, mas matimbang ang pangangailangan kesa sa pagmamahal? Sana po ay mapagpayuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang, pilit na humahawak, pilit na kumakapit. Love Me, Kathy G.